Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, ito yung top 5 online jobs para sa mga first timer at saka sa mga beginner. Okay, so dito sa top 5 natin, ito yung mga madadaling trabaho na hindi kinakailangan ng mga special skills, hindi kinakailangan na meron kang degree para makakuha ng online job. So itong top 5 na work from home para sa inyo, ito yung mga na-experience ko na trabaho na kahit na high school grad ka lang. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, bago tayo magsimula guys, kung gusto nyo makamanood ng mga full course, so meron tayo dito sa members area natin, mga starter course para sa mga beginners. At kung gusto nyo naman mapanood lahat ng mga courses na ginagawa natin dito sa e-commerce, pwede kayo mag-visit dito sa va4ecomcourse.com. For only $499, mapapanood nyo na lahat ng mga courses natin dito sa website. Okay, so dito muna tayo sa marami kayong pagpipilian. Ito yung top 1 natin, no? Ito yung niche namin, yung e-commerce. Kasi dito sa e-commerce, ito yung mga pwede nyong pagpilian, pwede nyong ipag-combine yung mga skills na to para makabuo kayo ng skill set. Okay? Dito sa channel natin sa YouTube, puro e-commerce yung mga itinuturo nating trabaho rito. Na hanggang ngayon, ito yung trabaho namin for 8 years, no? Ito yung mga pwede nyong pag-combine. Product research, product lister, order fulfillment, kung saan kayo yung order ng mga products na nasold. Gagawa kayo ng description, mga SEO, or yung mga search engine optimization sa pagdating sa mga keywords, sa mga title, sa mga description. Pwede kayong mag-manage ng online store. Pwede kayong mag-cross-listing. Yung cross-lister, ito yung maglilista kayo ng product sa iba't ibang mga e-commerce platform ni client. So, ito yung mga madadaling trabaho, no? Yung virtual assistant, kung saan ipapagawa sa inyo ni client yung mga task para sa online store niya. So, ito para sa akin yung number 1, no? Pwede kayong mag-aral ng e-commerce. Pwede nyong pag-combine yung mga skill set na to. Pwedeng product lister at product research lang. Pwedeng store management, pwedeng cross-lister. So, pwede na to para sa mga newbie, para sa mga walang experience, mga beginner. Kasi nga, hindi naman sila naghahanap dito ng experience. Okay? So, dapat alam nyo lang kung ano yung trabahong gagawin nyo. So, meron tayo nyan dito sa YouTube channel natin. Okay, next naman natin yung Facebook Ads Lister. So kung nag-Facebook kayo, kung meron kayo nakikita ng mga sponsored video na kagaya nito, no, yung may nakalagay na sponsored. So yan yung tinatawag na FB Ads Lister. So kayo yung gagawa sa store ni client sa Facebook, kayo yung gagawa ng mga ads kahit na hindi sa e-commerce, no. Basta gagawa kayo ng mga ads na ipopromote ni client sa business niya. So pwedeng sa real estate, pwedeng sa e-commerce, so iba-iba, no. So ito yung number 2 para sa akin, FB Ads Lister. So, wag kayo mag-alala guys, no? Kasi yung mga sinasabi kong trabaho na to, merong mga ibibigay sa inyong instructions yung mga client kung ano yung eksaktong gagawin nyo sa trabaho na ibibigay nila sa inyo. Kaya kahit na wala kang experience, kahit sabihin mong may experience ka pagdating sa Facebook Ads Lister, pagdating sa e-commerce, ang susundin pa rin natin sa mga trabaho na to ay kung ano yung ipapagawa sa atin ni client. Okay, kaya para sa akin, number 2, para sa akin yung FB Ads Lister. Okay, para dito naman sa number 3, ito naman yung online researcher. So, ito yung mga trabaho na hindi na kinakailangan ng mga degree, no? Kahit sino sa atin, pwedeng makakuha ng ganitong trabaho, yung online researcher. So, maraming klase ng online research, no? Pwedeng kung ano yung ipapagawa sa inyo. Kagaya ng nakikita nyo naman dito sa screen natin. Dito, yung client na to, nagpapahanap siya sa amin ng mga funerals. Meron naman magpapahanap siya sa inyo ng mga dentist. Magpapahanap siya sa inyo ng mga information ng mga school, ng mga computer, ng mga nagre-refurbish ng computer. So, depende sa client, no, kung ano yung ipapagawa niya sa inyo. So, ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo sa Google, magsa-search kayo, halimbawa, nagpapahanap si client ng mga school sa US, no, mga high school. So, magsa-search kayo ng high school sa US, tapos kukunin nyo yung mga information nun, yung website, phone number, email. So, yun yung sa online researcher. So, marami, iba-iba, no? Kung ano lang yung maisipan ni client. Halimbawa, magsa-search kayo ng online jobs sa to. Makikita nyo, I'm looking for online researcher na maghahanap ng mga refurbished na computer. So, makikita nyo naman sa job post, no? Ang isa-search nyo ay yung online researcher na trabaho. So, ang kagandahan kasi sa top 5 na to, kahit newbie ka, kaya mo nang gawin to.
no? Meron tayo sa YouTube channel natin, no? Pwede kayong mag-explore sa channel natin about dito sa mga trabaho na to. Online researcher, e-commerce, so makikita nyo lahat sa channel natin yan. Makakakita kayo doon ng mga sample work. Okay, next natin ay customer support. So, hindi naman ibig sabihin na sasabihin natin na customer support, ang iisipin na natin ay parang call center na yung dating, no? Non-voice, no? Call center yung customer support. So meron tayong niche. Meron tayong customer support na niche na a-applyan. So, dito sa e-commerce, ito yung trabaho namin. Sumasagot kami ng mga tanong ng mga buyers. Meron ba kayong kulay neto? Meron ba kayong size neto? May available ba kayo na ganitong design? Ang gagawin nyo lang ay magsa-search, no? So, meron naman instruction si client dito. Magbibigay siya sa inyo ng video, magbibigay siya sa inyo ng script. Kayo yung may hawak ng mga inventory, no, para ma-search. So, hawak nyo rin yung online store niya. Kasi syempre, may tatawad dito, may tatawad ng presyo, may magtatanong ng kulay, size, meron ba kayong design. Dito tayo sa customer support sa e-commerce na hindi kinakailangan na kailangan magaling ka mag-English. Kailangan meron kang degree. So, hindi kinakailangan nun. Ito yung mga na-experience na namin. Kasi kami high school grad lang kami. Kaya ito lang yung mga trabahong na-experience namin na gusto kong i-share sa inyo na kahit sino sa inyo, kayang makakuha ng ganitong trabaho. So, maraming klase ng customer support. Pero para sa akin, dito tayo sa e-commerce para madali lang yung mga trabahong ibibigay sa atin ni client na alam kong kayang-kaya nyo. So, kung kaya ko, kaya nyo rin. Diba? Okay, yung pinaka-last, itong proofreader. So, ano yung proofreader? So, proofreader, ito yung mag-check ka ng website. Meron naman yung mga e-book, no? Bibigyan ka ng access dun sa mga binibenta nilang e-book, tapos babasahin mo yon. So, ang trabaho mo ay maghahanap ka ng mga error. Maghahanap ka ng mga misspell. Maghahanap ka ng mga wrong spelling, no? Maghahanap ka ng mga kung ano yung makikita mong mali, no, sa mga sign. Halimbawa, no, meron siyang sinabi doon na tanong, walang question mark. So yun yung mga hahanapin nyo, yung error. So ang kailangan naman dito, konting maalam, no, pagdating sa grammar kasi medyo maselan yung trabaho na to. Ang kagandahan lang dito sa trabaho na to, sobrang dali lang, no? So halimbawa sa mga e-book, no, kung meron kayong trabaho na bibigyan kayo ng 100 na e-books. So, yun yung mga babasahin nyo. Tapos, yun yung mga hahanapan nyo ng mga error bago nila i-launch yung mga products nila. So, ito naman yung kagandahan sa proofreader. Madali, kaso nga lang medyo boring kasi nga ang dami yung babasahin, ang dami yung i-check sa mga landing page, no? I-check nyo kung ano yung mga misspell, ano yung mga mali. So, ito naman yung proofreader. So, marami pa tayong makikita dyan, no? Mayroon typing job, mayroon copy-paste, mayroon naman voice to text, photo to text. Marami tayong makikita nun. Kaso nga lang, masyado nang crowded yung mga ganong trabaho. No? Kasi sobrang dali nun eh. May typing job, may mga image to text. Ito yung top 5 na sinabi ko sa inyo. Ito yung mga na-experience na namin na masasabi namin na meron talagang ganitong trabaho para sa mga first-timer na mag-work from home, na maging virtual assistant. So, para sa akin, ito yung top 5 na ma-share ko sa inyo na pwede nyong puntahan yung channel natin. Pwede kayong mag-aral ng skills. So, meron tayong masterclass, no, dito sa channel natin. Sa homepage, makikita nyo yung masterclass natin. So, panoorin nyo yung masterclass natin para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo, no? Step by step bago kayo makapagsimula ng work from home. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.